Yun guys, ito yung Canada Post ngayon. Sila ay nag-iuwelga dahil hindi sila magkasundo sa sweldo. Itong Canada Post, nagpropose sila ng 11% na increase. Pero itong mga union, gusto nila 24% increase. So, sinasabi dito sa balita na ang Canada Post daw is palugi na ng palugi kasi halos lahat daw ng kinikita nila ay napupunta lang sa sa mga benefits ng mga workers. Ito namang mga workers na to, eh nakakaawa din sila. Tingnan mo, ngayon minus 25 ngayon. At tingnan mo yung weather ngayon, minus 24. Pero nag-ano sila ngayon, nag-iwewelga sila ngayon. Marami ngayong naapektuhan ng mga ng mga business, small business na nakaasa sa Canada Post. So itong Canada Post, ipinopropose nila na para kumita ulit itong company na to is kailangan nilang magtrabaho rin ng weekends. Tapos mag-hire sila ng mga new part-time workers para para mabayaran nila ng mura lang yung ng murang mga yung mga workers, saka para makapag-compete din sila sa mga ibang mga postal outlets din. Kasi ang kalaban ng Canada Post is DHL, tapos merong Purolator, saka meron ding ano ba yung isa, UPS. Yung mga company na yon na kumikita sila kasi hindi naman kalakihan yung mga benefits nila eh. Hindi katulad ng mga nagtatrabaho dito sa Canada Post. Malalaki yung mga sweldo ng mga to, pero at the same time, nagdi-demand pa rin sila ng ng malaking sweldo, which is 24%, kasi katwiran nila is mataas na raw ang cost of inflation. Pero ano bang mabibigay nilang pera ng ng Canada Post kumbaga wala nang pera wala nang pera tong Canada Post eh. Kaya hindi sila ngayon hanggang ngayon mag-iisang buwan na yatang nag-i-strike tong Canada Post eh. Itong mga union ng Canada Post. So maraming naapektuhan din yung mga nagpapile ng passports at saka yung mga nakaasa sa mga yung mga social security. Nahihirapan din kasi kuwari na-stuck yung kuwari nag-apply ka ng passport tapos na-stuck siya sa sa ngayong strike na to. So mahirap. Saka talagang tinahon talaga ng mga nag-i-strike na na malapit na mag-holidays, magpapasko. Siyempre, meron nga naman silang leverage sa sa Crown Corporation na gawin niyang ganito na parang ginawa nilang hostage yung yung postal services. So hopefully sana mag-meet sila sa middle kasi yung sa tingin ko yung hinihingi naman ng union parang rin masyadong outrageous naman, 24% na increase. Kumbaga, syempre, kailangan sa palay ko, kailangan intindihin mo rin yung kapakanan ng company. Kung hindi na kumikita yung company, bakit ka pa nag-aas ng ng masyadong malaking increase sa yung benefits. Tapos itong Canada Post naman, may mali rin sila kasi nilay-off nila yung mga yung mga workers na nagpa-participate sa sa welga. So so may mali rin dun ng ang Canada Post. So hopefully sana nga sila, mag-meet sila sa middle at sana ma-end na tong itong dispute nila. Kasi maraming naapektuhan na rin mga tao eh. Lalo na ngayong holidays ngayon. Palapit na palapit ngayon ng holiday season at sana nga magkaayos na sila. So yun lang guys, siguro ang aking video for today, and I'll see you around sa aking next video.
At take care and have a good day. Bye.